Magandang gabi everyone. Nandito tayo ngayon sa Caltex Molino Danghari Molino Corner. Papunta tayo ngayon ng Alabang North Gate to meet with the seller of GoPro Hero 11 Mini na nakapost sa Facebook. So kinontak ko sila kanina. Apparently maganda yung oras ng meetup. Weekdays Northgate 10 PM onwards. Maganda kasi walang traffic, walang init. And Monday ngayon, so rest day ko pa, mamaya papasok ko. So may meet ko sila ngayon, samahan nyo lang ako. Kasi syempre pag sa online may kabaka na baka ma-scam ka, mabudol ka, whatever. So maganda kung naka-documented. I mean kahit yung transactions na yun mamaya dire-record ko. Papaalam na ako sa kanya na kung pwede i-record namin yung aming transaction. So yeah, stoplight pa. Naku, nagkasalubong sila, hindi nagbigayan. Pasaway itong mga to. Sumalubong pa tong isa. Ayan, naitig ka tuloy. Pasaway na kotse. Salit nakakaliwasan na uwi sa gasolinahan. Pag malapit na, yellow na, that does not mean na go na. It means ready to stop na. Always be safe. So magkakaroon tayo ng Hero 11 Mini. Bakit ko gusto mo bilhin ng Hero 11 Mini? Number one, quality videos as good as GoPro Hero 11 with the cons of walang display ng actual shoot, actual visibility na sinushoot mo. Pero that's not a problem kasi mayroon namang super view or wide or kahit ano pa. Ang importante sa akin yung tawag dito, quality ng videos na ilalabas nun. Kasi number one, dahil 11 siya, crispy na. Parang 40 megapixel actually yung sensor nun. At the same time, mas mura siya kumpara sa actual na GoPro Hero 11, which is halos doble ang presyo ng Mini. Yung black kasi nasa 13K, 14K. Pinakamura nakita ko 12K. Eh yung nakita ko nakapost ngayon 6.5, kinonfirm ko 6.5 daw. Panalo. So memory card na lang yung problema. Ang another cons ng Hero 11 Mini is built-in yung battery nya. Ngayon pinag-aralan ko yung side na yon, and nalaman ko na ang GoPro Hero 11 Mini built-in battery ay naka-base sa technology ng enduro battery ng GoPro. Ibig sabihin matagal ang battery life nya. Kumbaga yung puti na yung battery nya na nasa loob. And I don't believe na maluluma ko agad yun, or mangailangan ako ng replacement. Kasi I will only use that GoPro for handheld mounting. Ito pa rin GoPro Hero 8 ang gagamitin ko for helmet mounting ko pagka nasa rides ako. Kasi ito yung plano kong bilan ng extra battery tsaka charger. Isa pang reason ko bakit gusto kong stay itong Hero 8 is dahil immersive kasi ang yung mga lumang camera, while yung mga bago kasi malinaw pero
dahil matinding stabilization niya para na siyang ano eh, wala ka nang hahanapin ba kumbaga. So para immersive, yung medyo feel nila na kasama ko sila o kayo kasama ko yung nanonood ng video na to, maganda, hindi masyadong ano yung stabilization, yung linaw, kasi di naman talaga sobrang linaw rin yung mata ko, at least yun yung nakikita ko. So dito tayo sa Hanghari ngayon, approaching Alabang. Dilim dito, nakakatakot paggabi, pero syempre ingat lang tayo as much as possible. Sabi lang, alam nyo merong, hindi ko alam kung napanood nyo yun, yun nga, may nagkabarilan sa Boso-Boso area dahil lang makitang ulo. Hindi ko alam kung sinong nauna or what not, pero as the saying goes, or yung ating standard or standard operating procedure sa pagdadrive, safety first, not only while driving but also your demeanor sa mga kapwa mo driver. Kung nagmamadali or kung medyo balasubas mag-drive, paunahin mo na lang. Kung hindi ka naman na bangga, wala problema ron. Ngayon na problema mo kung ikaw mismo may init ng ulo na dala sa katawan, or ikaw mismo may dalang angas, may baong angas. Tandaan natin guys, sa huli it all boils down sa makakauwi ka pa ba. Diba? Kung hindi ka maingat, pwede ka madisgrasya, mabangga, ano man, or kung may makaaway ka, pwede kang papasama. So ayaw mo nun, no? Uy, may traffic pa rito sa Evilla. Stoplight lang. So what we want is makauwing safe sa ating family. At syempre ma-accomplish kung ano man yung goal natin sa paglabas or sa pag-ride. Guys, kung maaari mag-ride tayo para mag-enjoy sa motor natin or sa sasakyan natin. Sana okay tayo. Ako, nararanasan ko yan. Mag-drive ako makitang ulo. Minsan nanggigigil ako sa gasolina kapag nagda-drive tapos may ulo ko, something went out. So yun, ingatan lang natin sarili natin, lalo kung may kasama tayo. Kasi kawawa rin tayo eh. Tayo rin sa huli ang magsisisi. Tayo rin ang papeperwisyo kung anong maling gawin natin. Sipin mo, mag-e-election ngayon, gun ban, tapos na maril ka dahil lang nagulpi ka. So yeah, dito tayo ngayon sa ano, sa may entrada ng MCX. Medyo mabilis naman na yung biyahe, wala nang gaano traffic. Medyo kalma na rin. Alam niyo yun, pag mga rush hour, dun lumalabas yung mga ano, mga driver na may itang ulo, yung mga matagal na naipit ang traffic. So gusto na makauwi. Yun yung mga pumapaspas eh. Minsan hindi nila inisip kung mayroon silang maaagrabyado sa daan. So ingatan natin yun. Yung katulad ng paspas na yun, no? Ako, tamang 40-40 lang. Chill ride lang kasi yung kabit natin ay ang usapan talaga namin 10 PM sa Fast Bite Northgate. So pagdating doon, testing lang. May ATM naman doon, pwede ko siyang bayaran ng cash or pwede ko siyang bayaran online. The catch is wala lang memory card. So gusto natin malaman kung nagre-record talaga siya. So gagamitin ko na lang yung memory card ditong ating ating GoPro Hero 8. Pull out ko na lang muna. Tapos para ma-record ko yung aming siguro cellphone na lang. Bahala na. Ang importante mahalaga. Di tayo ngayon sa malapit tayo sa Katarungan Village.
Hindi ko alam kung ano ito sa kaliwa natin. Malaki to eh. Hindi ko alam, Ponticelli. Ah hindi, Ponticelli lagpas na ata. Reduce speed. Ano ba to? Portofino Heights. Tagal ko dumadaan dito, hindi ko pinapansin kung ano yung mga subdivision. So chill lang tayo. Pagdating ng Northgate, tapos tayo ng mga parkingan na medyo maayos. Ang alam ko lang doon sa may ano eh, sa may likod eh, sa may HGS dati. Ano pa na, sa Agility na pala ngayon ang pangalan ng HGS. Hindi ko mag-guess kung anong meaning sa Agility. Ride lang din si kuya oh. Sundan ko lang yung trail niya. Ano to? Bangkingan corner tago din. Ano natin. Pero yan tayo sa ibandang napunta na itong ano. Ano ba to? Kalimutan ko yung pangalan. Ito magandang subdivision din to. Tingnan natin dito. Ito yung sa may GCF eh. State Properties Corporation. Versailles. Yun, Versailles pangalan. Versailles Sun Plaza. Uy, Chevrolet. May Chevrolet cars na rito sa amin. Damari. Doon pa naman, diba? Funnel. Road narrows. Okay, approaching na tayo ng ano to? Ayala Alabang Heights, itong sa kaliwa. Pag dumiretso ka, nakalimutan ko yung tawag dyan, ay Southville pa to, Ayala Southville. So ito naman tipikal na tangali biyadaan araw-araw pagkapasok tayo ng Northgate. Joyride. Wow, nakakatuwa si kuya. Following the speed limit. 60 lang ang speed limit dito. 40-46 lang takbo niya. Sa bayan lang kami. Importante sa kanya yung pagsunod sa regulation, rules and regulation. So dito banda yung Landers, Army Navy, McDo, KFC. May makita tayo ang tawag sa kanan. Kalimutan ko yung tawag sa kanan eh. Misa na kami celebrate ng Christmas party dyan. Nakaka-boring mag-ride ng tamang 40-50 lang.
lalo pag maluwag naman ganito. Pero gusto ko lang ano, ayun, Alabang West pala to, Alabang West Parade. So yan, gusto ko lang talagang mag relax pagda-drive, enjoyin lang yung kalsada na walang traffic, malamig na hangin, kahit hindi gaanong presko kasi city nga naman to. Pero yeah, summer is fast approaching. So dito tayo banda sa may TS Cruz. Sure ako TS Cruz to kasi alam ko yung mga gate na yan. Tapos kakanan tayo sa Ayala Alabang. Pero tadaan tayo Union Bank eh. Bakit? Why sir? Doon, pasok ka boss. Nakakatakot naman ito, tutulog yung atas niya. Ako, mabulubak kayo yan. San lubak lang yan, laglag yan. Tayo dumikit, baka malaglag. Daan lang tayo ng Union Bank saglit, maaga pa naman. Change pin lang tayo ng ating ATM. Sa Union Bank. Patay, mali yata pinasukan ko. Union Bank pala, looban pala yan. Teka lang guys, mag-google lang tayo. Okay, so kakanan daw dito. Kanan daw sa unang kanan. Doon. Alam ko doon yung Union Bank. Let's make sure. Huwag naman ito ganun yung sigurado. Union Bank. Kasha. CTC to. Yun nga yung Richville. Tayo sa Richville. Yun, kita ko na. Richville pala yun. Gusto natin puntahan. So,
Yun, Union Bank. Yep. No parking daw. Pwede kaya rito mag ano. Asad lang natin. Balikan ko kayo later guys. Palit lang ako ng pin ng aking card. Alright. Okay, mission success. Mission success tayo sa ating card. Ngayon, proceed na tayo sa Northgate. Sir, thank you sir. Yeah. Mabilis dito sa Alabang sa Pote Road. Pero ayoko dumaan dyan. Uy, sarado. Ayoko dumaan dyan kasi medyo maraming sasakyan. Doon dumadaan yung mga ano, mga tawag dito, public utility vehicles. So gusto ko lalabas ako Commerce Ave pa rin, tapos doon ako liliko sa ano, sa dulo ng Toyota ba yun. So ay, naalala ko to, Fast Cut Days. Ano nga ba yung building na yun? Uni Oil Building. Ito yung Uni Oil Building. Let's go for next. Mahangin. Ang hangin-hangin. Sa maluwag yung mga lady rider nagkalat.
Go. Go, go, go sa go. Uy, salamat, sinimentohan na to. Lagi ako nabaldog dyan eh. Oh. TTC na tayo. Alabang Town Center area. Pero sa likod to, Commerce Ave to. Bale sa kabila yung Alabang Sapote Road. Green ba? Green? Yes, green. Let's go green. Layo pa. Mababa oras. Ngayon madali guys. Go na tayo. Good. Yeah. Biglang nag ano yun biglang nag red 32 pa yun tignan ko nga sa video mamaya. Biglang tumalo ng red. Anong road to? Hindi ko alam kung ano tayo sa kalsadan to. Hindi ko makita, liit. Spectrum Road. Sarap ng ambay Uy, yung haba ng oras. Paano ka pa maglilay-lilay? Kalimutan ko ibalik yung charger ko. Yes, release ng copyright ko. Or nanonood ako ng GoPro. Sabi tut 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 tut. Ipapasok at uwian ng mga lakas ni kuya, lakas mandarag. Pinagbihan ko na kasi tatawid siya dalawang tawid siya, ako yung isa lang, diretso lang ako dito.
Diba ganun? Pagka medyo agrabyado ka, lagay mo na lang. Medyo lang agrabyado lang naman eh. Tatakbo pa rin naman yung ano, kalsada, tatakbo pa rin yung sakyan mo, tatakbo pa rin yung motor mo. Hindi ka naman hihinto forever eh. Pabigyan mo na lang kung nagmamadali. What is ano, 2 seconds na loss mo sa ano, travel time mo. Maandar pa nga kami nun eh. Hindi ko alam kung may Union Bank dito sa Northgate. Ito na lang sana ako nag-change pin. Ang tanong, saan yung parking nga pala? Alam ko dito sa likod nito ang parking. Anong building ba to? Try ko nga dito umikot sa kabila. Tapos kakanan ako rito. Ang alam ko dito sa pagkanan, so pa-letter U na to. Tapos dito abante pa konti. Dito ba yung pay parking? So dito di pa talaga si kuya. Ha? Opo. Mamaya na pag exit. Okay, sige. Thank you, madam. Okay. Hala, saan ang magpandaan dito magpag-park? Dito tayo sa mga tropang Honda. Okay, safety muna natin yung parking ticket natin. Ito yung tabi natin itong wire. Ito yung sombrero. Tanggal natin ang ating cellphone. Tayo ng ating motor. Tayo ng ating recording. Yeah, okay, transaction complete. Let's go home na. Hindi na ako siguro gumaan dito. Limutan ko yung pangalan ni sir na transaction ko. Anyways, thank you sir. Nice deal, honest, and madali ka usap.
Paligo ako. Thank you, madam. Okay, paano nga ba pauwi? Balik lang tayo ng hala, tama ba to? Hindi ko maalala kung paano pauwi. Check lang natin. Kasi yan, kakaliwa. May pakanan pa kaya? Ah, meron. Yup, meron. Thank you, Lord. Okay, thank you, Northgate. Dito tayo. Sa kaliwa ko is Bellevue Hotel, and sa kanan is Genpact. Siguro dun yung Concentrix, ito yung Capital One. Kinabahan ako dun, hindi na siguro ko sanay kasi makapag-deal. Pero yeah, as it is, halos as in bago yung GoPro, guys. The reason okay na ako dito is dahil meron akong pera. Wala akong capacity para mamili ng magandang model or magandang variant. Pero this is more than enough na kaysa sa kailangan ko. Hindi naman ako mag-360. Una, yun ang gusto ko sana yung sa 360, kahit yung X2 lang. Pero na-realize ko mas importante yung ma-shoot ko kung ano may kailangan ko i-shoot, kaysa makakuha ko ng shoot na maganda lang. Kasi yung maganda lang, ano yun subjective yun The real objective is ma-shoot. Ma-shoot mo yung video na kailangan mong ma-shoot. Ngayon, dahil luma na yung GoPro ko na match helmet mount, which is itong GoPro Hero 8, so every time na gagamitin ko siya after kong mag-shoot ng naka-helmet mount, kailangan ko siya i-charge kasi wala akong battery. Pero depende, paano din ako bumili ng battery nito, pati yung charger hub. Ang catch lang doon is pag bumili ako nun, talagang masushoot ko na lahat yung kumaga pa nag-video ko pati pa uwi. Kasi kung makapansin nyo yung aking mga vlog, kahit sa mauna kong channel, puro one way lang yung kaya kong i-record. Kasi kahit ng GoPro Hero 5 pa lang yung GoPro ko, isa lang talaga yung battery ko. So again, kung meron akong dalawang GoPro, mas okay yung kaysa dalawang battery lang, kasi nagugulpi yung isa. So yun yung aking preference. So maybe kung yun ang preference nyo rin, at least nakatulong tong video ko sa inyo. Nakakatuwa lang din si Michael Ben. Michael, kasi honest naman siya, tapos on time, walang problema sa kanya magpa-check ng unit. Kahit daw mag-in siya ng alas 10, okay lang daw, so ma-check ko na okay. So everything's fine naman. Pag-detect na yung
memory card, although wala akong memory card na ano eh, dapat yung ano eh, ultra eh. Pero yun, dito tayo sa may Petron. Ano to, ATC na ulit. Madrigal, Commerce Avenue. Bilis lang, quick ride lang tayo. Ngayon, itong GoPro ko na to, Hero 8, tingnan, malulubat na siya. So, yeah, samahan nyo na ako kung saan naabot ang battery ko. Thank you for watching. I will really appreciate if you will kahit huwag nyo na i-share, like na lang, and subscribe. Gusto nyo mag-comment, gusto nyo akong laitin, okay lang. I don't care. Ang importante na sa akin, kung may matulungan tong video na to, edi mas maganda. Kasi napansin ko walang vlogger na gumagamit itong GoPro Hero 11 Mini. So by buying this, ang hope ko is sana makatulong sa mga restricted din sa kanilang budget. Tatry ko tong i-shoot kung gagana to ng naka-adapter, mic adapter. Kapag gumana, pwede mas maganda, pwede ko rin siyang gamitin helmet mount. Tapos check ko rin kung pwede siyang gamitin ng naka-charge. If yes, laking laking plus sa ating GoPro Hero 11 Mini. Ganda ng motor ni Seth. Bomba pa more. Bomba pa more. Whew. Alright. Stoplight. Anyways, siguro kwento ko na rin sa inyo guys. Hindi naman laga ako pala bili ng gadget. Sadyang maganda lang tong offer na to. Magandang good deal lang to. Kasi ako ay pamilyadong tao. I have 2 daughters. Dalawa akong babae. Mahal na mahal ko yun ngayon. Siyempre pati asawa ko. Siya nabigay sa akin nun eh. So may pera man ako, hindi ko priority ito. So yeah, yun ako lang kasi good deal nga. Good as new. Walang ka-scratch. Tatry ko siyang bilan ng tempered. Bilang ko rin siguro ng tempered tong Hero 8 ko, para medyo safe naman yung aking mga gamit. At least now, yun nga, meron na akong mga gamit na bago. At mas malinaw to guys. Hero 8 barito mo rin ako ng dalawang model. Medyo handicap lang ako sa variant, pero in terms of model, laki natin na lang guys. Solid, promise. Tingnan ko yung kanina, tingnan ko yung features kanina, grabe. Medyo paspasan na natin pa uwi kasi may pasok ako ng galing araw.
buwang 50-60 tayo. Yun naman ang speed limit dito sa Daang Hari eh. Yeah. Okay, landers. Alabang nakatulit, Alabang West Parade eh. Sabi dito Alabang West Parade. Pwede pala mag-tambike dito. Doon na kayo guys. Bakit may anino yung kanyang